What's up mga kasuwang? So yun, nagbabalik na naman tayo sa isang eksenang bagay na naman. Yes! Hindi ko sabihin yun guys ha. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, which is sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataon na makapag-film ulit. I miss you all guys. Alam ko namang hindi nyo ko miss. So yun nga guys, ang update sa aking life is ganun pa din naman. Which is, I'm also happy right now. Hindi siya pares dati na sobrang ewan, parang sobrang pag-overthink sa buhay ano. Hindi na alam ko nung gagawin. But thanks to God na nalampasan ko yung mga challenges na dumating sa life ko, which is baka isa din yun sa dahilan para maging malakas ako. So thank you din sa mga taong naniwala at sa mga taong nag-bash sa pagiging ako. My last upload guys, which is 11 months ago, mag-year na pala. Parang nag-explain nata ako dito na wait. Okay. I just noticed na parang hindi ko na pinapakilaman yung phone ko while busy of my accounts, you know. Actually, na-focus ako sa pag-aaral talaga. I want my parents proud. Shout out to my parents out there. Sila Mama Joy, si Papa Boy, lahat po, tito, tita ko, and grandma and grandpa. Siyempre po, hindi rin mawawala yung pagpapasalamat ko sa taong nagpaaral sa akin at nagpalaki sa akin. And siyempre, tumulong sa parents ko and sa mga kapatid ko. Si Mama Da at saka si Papa Alan. I may not have that kind of support right now kasi student pa po ako, pero I will make sure pangako ko sa inyo makakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, thank you for supporting me to this journey na makapag-aaral sa gusto kong kurso. Hindi tayo magiging drama ngayon, pero ako kasi alam niyo namang soft-hearted ako, and then sobrang saya ko talaga. Sobrang saya na puso ko na. Akala ko hindi ko matitake yung ganong course eh. Actually, sa lahat ng mga friends ko sa bago kong Facebook, yan. Thank you for supporting me sa pagka-content ko sa Reels yan. Bumalik kasi ako. So, na-publish ko siya January 3. Ay, mag-1 year na siya this January 3. Malapit na. It's already December 23, guys. Nisipan ko na, namiss ko kayo. Like, ba't hindi ko naman isipin na mag-vlog ulit? Malay mo may mga nanonood pa. Actually, yung hair ko tumataas yun. Humahaba na. Please excuse my voice because of my ubo eh, no? Ubo tsaka sipon. Yung ubo ko kakagaling lang, kaya ganito yung boses ko. So, familiar yung sweatshirt na to dahil nung kumanta ko ng ipagpatawad mo yung last November 3, 2022 last year, yan, ito yung suot ko. I was a long hair that time. And then, nung nagbagong taon, I decided to cut my hair because sobrang haba na niya guys. So, thank you pa rin dun sa mga suporta. Isa sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-vlog ulit or nakapag-film because nawalan ako ng gana. Dahil, nahack po yung main account ko. Kung sino po yung mga friends ko na nakasubscribe sa akin ngayon sa YouTube channel ko na Angia TV. Kaya po hindi ako nakapag-vlog or nakapag-film or hindi ko na na-chat yung iba. Sa Angel Dinyoso na account. Please, report that account. Lalaki na po yung name. Ay, lalaki na po yung mukha. Pero, yung name ko po and yung mga email address, nandun po. Nire-report ko siya pero sabi ng Facebook, wala daw mali dahil akin pa rin daw yun. Siguro na sabi niya akin pa rin kasi akala niya ako yung profile ng lalaki. Which is, pinalitan po yung email ko. Hindi ko na na-revive. Nagpatulong na po ako sa teacher ko. Which is si Sir Shan. IT teacher siya. Like, MIL, ganun. MIL namin siya ng senior high. Thank you so much. Thank you so much, sir, na tinulungan niyo ako about nun. By the way, let's go back to the topic now. Ito yung channel customation ko. Ayan, nakikita niyo ba yan? Angie TV, your channel. So, yan. Nag-publish ako January 3. Yan yung last. Copyright yung For Bea Will Always Be There. Copyright siya. Okay. Parang maayos ko naman siya. Actually guys, I have my officially account or Facebook account. Ilalagay ko na lang sa link below. So, like and share po ako, kakabalik ko lang. We will be having a cover songs later on. Mamaya siguro. So, after this vlog, meron na tayo agad na vlog. Siguro makapag-vlog pa ako until January because class returns by January ata, pero hindi ko pa alam. So, nung the other morning, totoo pala talaga yung sinasabi nilang pag college ka na, okay na sa'yo yung mga 75 pataas na grades. Hindi na mahalaga kung 90 ka, hindi na mahalaga kung anong mga grades mo dyan eh. Sa akin dati, sobrang sakin ko sa grades, pero hindi ko naman yung, actually, nagmamakawa sa teacher. I'm a honor student, senior high, but grade 12 hindi ako nakatanggap ng achievement because of, doon nag-start yung na-hack yung account ko, and which is so sad. Naapektuhan ako nun. Yun kasi yung, parang isang comfort zone ko talaga. Kayo talaga, yung pag-film ko, pagkakanta, pagsasayaw, pagpapasaya ng tao, yun talaga eh. Like, medyo tumahimik ang atin yung Angge for the longest months. Few months na talaga, hindi siya few months eh, no? Kasi mag 1 year na. I like my hair right now, guys.
ang shiny niya, parang bumabalik ka sa ano, sa dati kong buhok na. Ayun yan siguro pagupitan ko. Siguro, I will not cut my hair na lang. Pabawasan lang siya pag sobrang haba na ganun. Kasi makapal yung buhok ko, di ba? So, shout out to my friends out there. Shout out to my family out there. And then, shout out to my number 1 fan. Kilala mo na kung sino ka. So, hindi ko pa siya mapakilala sa inyo because of the issues or something sa family. Actually, I'm not open na about my gender right now. You know my gender last time. I'm a bisexual. But right now, I can say what I am. Or who I am like that. Hindi ko na alam. I'm actually making a makeup tutorial earlier. Like, damn, nag-video na ako about sa ano. About dun sa pag-makeup. And then, I love those things about makeups. Like this. Hindi ako gumagamit ng ganito. Like lip balm. Gumagamit ako ng lip tint dati. Pero minsan lang. Actually, sa isang month, parang 2 beses ko lang gumamit ng lip tint. Because my lips is actually normal pinkish. Wow, pinkish. Double meaning. So, thank you guys for supporting me pa rin. Naganta yung mga subscriber ko. I have 249 subscribers right now. Like, I want you guys to meet me on December. Wow, December na ngayon. So, ito guys. Yan. Please subscribe, Angge TV, share and like. Yan, sa lamin man sa yung 29 views lang siya. Naka-copyright yung mga cover songs ko because of my ano dyan. So, yung kanatigilin ako kasi yung laptop. Yung laptop na blue, which is yung HP ko, ginagamit ko dito, diba? Sa coffee business niya. Kaso lang, nasira to. I mean, bigla siya nag-blackout, hindi na siya open. Like, kinabahan ako nung mag-edit na sana ako ng video. Siguro hindi kinaya storage niya, kasi maliit lang yung storage niya. Pang office lang. Kahit na siguro office, hindi kaya niya. Kasi yung Windows niya, updated yung Windows niya, pero hindi siya pwede lagyan ng mga madaming apps. So, nilagay dito Microsoft yung pang school lang. So, tapos ng first sem, sa mga hindi nakakalam, my course is criminology course. I'm a criminology student. So, hindi alam ko yung criminology. I'm a future RC. It means police woman or something. Hindi ko alam kung police ba or mag-BJ, MP ba tawag, tama ba? Yun. Or something na connected about police criminology courses. Yeah! Excuses. Hindi pa talaga okay yung pakiramdam ko, pero dahil kayo yan, I will be filming videos. Tapos na ako sa Facebook ko na maggagawa ko ng video ngayon. So yun, suddenly, sobrang saya ko. Nakikita ko ngayon. Nandiyan pa din yung mga subscriber ko. Feeling ko nabawasan to eh. I have 40 videos in YouTube channel. Yan! Pinalitan ko din yung name ko ng Gmail ko. Which is, ginagamit ko na yung real name ko. Na dati ayaw ko ng real name ko, Angelica. But thanks to my mom because she gave me the life that sobrang hirap. Pero, kaya natin yan. So guys, yun lang, nag-explain lang ako kung anong dahilan bakit nawala ang ating Angge. I have many bashers out there. At ang masasabi ko lang sa inyo ay maraming salamat sa inyo. Kung wala kayong mga bashers, hindi ako pupunta sa ganitong point. I'm actually happy right now. Like, madaming supporters. Siyempre, pag may supporters ka, hindi mawawala yung mga bashers. Nagsimula ako ng vlog dati sa Facebook. I have many bashers na hindi ko daw magagawa yan. Hindi ko daw maaabot yung kung ano yung gusto kong maabutin sa buhay. But I actually learned from it. Dati kasi nasasaktan ako doon, iniiyakan ko. Siguro sa simula lang yun. Ngayon kasi tinatawanan ko na lang eh. Kasi they don't know who I am. Si Lord at ako lang nakakaalam kung ano yung kaya kong gawin at kung ano yung kaya kong tapusin sa buhay. So, sa mga taong nadidepress dyan, like me, the past years na na-depress ako, anxiety, stress, which is kung ano pa yung mga disorder niyo out there, please, don't lose hope and always pray to God. Yung sakit na yan, panandalian lang yan eh. Pero for those who have cancers na mga serious problem na about sakit, manatili po kayong malakas. Alam niyo kung bakit? Madami po ang gustong mabuhay sa mundo. I know you have to live longer. Like, naisip nyo na, baka hanggang dito na lang. Like, sa mga people na may cancer out there. I just wanna give advice for you guys. I have a friend na hindi niya alam na meron siyang breast cancer. Akala niya normal lang yung pananakit ng kanyang hinaharap dahil yun nga, kasi normal sa aming girls yun pag malapit na yung menstruation namin, which is the red days, maiintindihan nila mga girls. But boys, pamiintindihan nila kasi mga men na merong mga girlfriend dyan. Siguro pansinin din natin if sasakit yung hinaharap natin. So, she's differently living right now. Like, nasabi niya sa akin na mahirap daw pag nagkaroon ka ng sakit na ganun. Tapos, ayaw mong malaman that time. Matagal siya bago nagpa-check up kasi hindi na daw normal. Every month na, or araw-araw na daw sumasakit yung nila niya. So, my friend, hindi ko rin mention, you know how strong you are. You know how you can handle the experience. Like,
experiences na mga bad, yan, mga challenges na pinagdaanan mo, I know kung saan ka parang mawala ng gana sa buhay. But, lagi nyo isipin, kung ano yung dahilan ni Lord, bakit binubuhay pa kayo ngayong araw, at bakit kayo ginigising pa araw-araw. Yung iba nga dyan natulog kagabi pero hindi na nagising. I'm actually realized something. When I attempt suicide, grandma and grandpa is reaching out here in our house. Like, grandma is crying and then she took my hands, like, nidudugo kasi yung wrist ko. Naglaslas ako that time. But for those kids na nanonood ng video ko ngayon, don't do that to yourself. Huwag mong saktan yung ginawang ehemplo ng Diyos para sa inyo. Huwag yung saktan yung pinahirap na katawan para sa inyo at buhay. And then I realized na bumabalik ako sa pagsiserve kay Lord. I was singing. I am a choir member. Alam niyo yan. So shout out to my choir mentor or singer mentor, si Sir Harold. Sobrang galing niyo po magturo, sir. I realized something like that. Habang kumakanta kami, hindi lang basta kanta yung mga kinakanta about church. Agos yun sa puso. At naiintindihan ko kung ano yung mga words na pinaparating ni Lord para sa atin. So sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, no? Huwag kayo mawalan ng pag-asa, guys. Pinukay kayo ni Lord kasi may mission pa kayo dito sa ibabaw. So keep inspiring people to live, and inspiring people to respect each other, inspiring people to love one another, and inspiring people to give the love and spread the love, not the negativity. Spread positivity, not hate, just love. Sabi nga ni Mika sa Lamangka, spread love, di ba? Spread love, not hate. Hindi tayo magkakaintindihan lahat kung may hate. We have to obey our parents, we have to obey our grandma, grandparents, like that. We have to obey also our siblings, sister and brothers and the relatives, and then yung mga people na nakakasaluhat natin, kakasaluhat or nakakasalamuha. I'm getting stronger right now. Sa mga taong nandun nung time na hindi ko kaya. Thank you guys, na-appreciate ko yung lahat. I'm already okay now. I'm just living my life and enjoying my life as a single person. I have a special someone, yes, pero hindi ko na-mention. Hindi ko naman sasabihin ko ano yung gender niya. I want the private life right now. Kasi sobrang public life ko dati. Sobrang toxic pala ng maging social media creator. But, wala akong pinagsisihan sa lahat ng mga ginawa ko. Siguro kung may pagsisisihan ako, yun ay hinayaan ko yung sarili kong malugmok sa lungkot. Bakit sa normal? Kasi ito yun yung buhay talaga. May rason kung bakit nilagay tayo sa ganyang challenges. Hindi bibigyan ni Lord yan kung hindi mo kayang lampasan. Sa lahat ng mga may depression, sa lahat ng may anxiety and stress out there, sa lahat ng mga parents and single moms, o sa lahat ng tao may sakit na serious problem, sa lahat ng mga namumblema sa financial, sa lahat ng mga tao nangihingi sa kalsada, mga magpapabadyong man or mga mapulubi, please inspire everyone to love each other. May mission pa tayo sa mundo. And hanggang dito na lang video natin. Marami pa tayong pagchichikahan. But thank you guys for supporting me. And please spread love lang, not hate, okay? Positivity yan yan. Be positive. Think positive. Also think your future. Don't think about today. Think about tomorrow again. So yan. Be happy. Stay stable. Like, stay settled with yourself. Ang pinakamagandang pagmamahal o example ng pagmamahal ay ang pagmamahal mo sa sarili. Kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, you don't have the trust. You don't have the ability to love person for another person kung hindi mo pa minamahal yung sarili mo. How do you love another person or one person kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo? I'm good at advising, pero hindi ko siya na-acquire sa sarili ko. But, ngayon, yung mga na-advise ko is, na bibigay ko na sa sarili ko kasi naisip ko, why can't advise myself about depression? Like, lagi kong nilulungkot yung sarili ko, nilulungkot ko dito sa kwarto, ayaw kong maghawak ng cellphone, ayaw ko ng mga tao. Ganyan ang depression. Nag-i-stay kami sa dilim, hindi yun maganda. Sa lahat ng mga may depression, live your own life, be happy without other people. Mag-stay kayo sa mga circle of friends na hindi nakakasakit ng sarili nyo, dun sa hindi toxic. I actually lie low to my friends. Iniwan ko muna sila because I don't even hindi ko gusto na ma-involve sila sa problema ko. Hindi ko gusto na madami sila sa magiging negativity ko. So, don't spread negativity. Kung may problema ka, kung kaya mo siyang ayusin, then take it. Ayusin mo. Huwag kang maghanap ng tao para ayusin ka. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag lang para sa iba. Ayusin mo yung sarili mo para sa sarili mo. And that's, you call love to yourself. Love yourself. Self-love is sobrang ganda to your soul. And then, don't forget also to go to church. Kahit hindi naman araw-araw. Kahit kasi ako, hindi ako laging pupunta ng church. I don't even go na simbang gabi right now. Kasi ginagawa ko yung dati na kompleto ko. But
yung sleeping progress ko kasi maybe wala. Sleeping time ko simula nung college, which is nagiging madaling araw. So dito bumabawi ako ng tulog. Sa boarding house, mga madaling araw yung sleep namin because we're studying about the final exam, midterm drilling, pre-final yan. Sa lahat ng mga college out there, sa lahat ng mga nag-aaral, do your best and make your parents proud. Thank you guys for watching this video. So don't forget to like and share and subscribe. I will make you sure that mag-upload na tayo. Baka weekly na kasi December pa naman. So I have I have to post my Facebook Live by December 25. December 23 right now. May event ako, manunod ako ng live. Di ba Glenda? Which is akit ako doon, kakanta. Another bracket. So, thank you guys for watching and keep safe everyone. God bless you and advance Merry Christmas and Happy New Year. So yun, spread love, not hate ha. Spread positivity. Bye!